Previously on Quadcom series. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. You confirm this is not you? Your Honor, hindi po ako yan. There is no doubt. Kitang-kita na. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Ang tumawag sa akin ay dating President Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na po sa ating taong bayan. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, mamamatay ka. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda. Now on Season 2, the revelation of Kerwin Espinosa and former PCSO Chair Royina Garma. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. Ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka at ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito? Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK. Nabalik ako dito sa Pilipinas, November 17. Ang sumundo sa akin, si General Bato. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa to. Mr. Chair, itong binanggit na may basbas sa taas, ano po itong aksyon na binasbasan di umano ni former PNP Chief Bato de la Rosa? Yung pagdiin kay Laila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. Can you please give your message para kay Laila de Lima? From my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Bakit mo sinunod ang utos ng nonay PNP Chief Bato? Talagang susunod dahil kapalit na yon ang buhay mo. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Masyado siya sinungaling. What is your priority? Running as a mayor or seeking the truth for your father? Hustisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yung politika. So in other words, in seeking the truth, you're willing to not to run anymore? Yes po. May knowledge po ba kayo? Meron po ba kayong kaalaman kung ano po tong narco-list na to, paano binuo, paano ginawa? Pag hindi ka kakampi nila or kaalyado, pwede kang ilagay sa narco-list. Ano po ba ang naging motibo para ilagay ay inyong pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy,
ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. He requested that I will locate a PNP officer or operative, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the criminal investigation detection group. I mentioned his name to the president. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the president directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo outlining the task force operations which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Sabi nila nalaban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon, kinukuha kong hustisya sa aking anak. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kung wala po kami pera, saka po, hindi po amin ang batas. Napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa dibdib. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Kaya ako Kaya po, nagtataka, nalaman ko po. Madam Garma, alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Hindi ako makapaniwala doon. Nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na. Maligo ka na ng todo. Sabihin mo na ang buong katotohanan. Nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. I am not so familiar po sa specific amounts. But true, there is a amount po per level. I think Colonel Leonardo can explain po kung ano yung specific amount. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. We have questioned the former Commissioner Leonardo in the previous hearings that we have had. He has always denied itong pwesto niya
dito sa diagram na ginawa po ninyo. And now, here you are stating na siya pala ang paymaster. Now, who is telling the truth between you and Colonel Leonardo? I am telling the truth, Your Honor. What convinced you to come out? Sabi ko nga, I made some reflections. I would always say the truth because the truth will set you free. At least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children, para maibalik po yung trust sa PNP,